Hello! Maganda pa rin tayo mga ka-Bertudes, magandang pogi at magaganda pa rin ang mga Bertudes. Thank you very much po sa lahat ng ating mga subscriber at mga viewers. Medyo pagpaumanin dahil hindi ako makapagbigay sa inyo ng tarot reading dahil gustuhin ko man magbigay ng vlog sa inyo or ng reading medyo limitasyon ngayon at alam naman natin na napakagulo ng ating admin at ang Pilipinas at ang mga tao o sa social media nagkakagulo, so ayoko rin kasi ma-involve dyan or whatever na may issue. Kaya po sa mga nagtatanong sa amin at wala akong new video, pasensya na kasi masyado akong muna nagpo-focus muna ako sa sa mindset ko kasi ayoko kasi ng marami kasi ako nabivision, maraming gulo na talagang ang gulo. Pero gaya pa rin ang sinabi ko sa inyo na marami nang nag-aalisang mga ahas or mahihinang nilalang na magiging talunan yan dahil papasok ang Year of the Horse, mawawala din yan. Kaya sa mga ka-Bertudes ko na nag-aabang ng video ko at wala pa akong may bibigay sa inyo dahil masyadong sensitibo ang mga tao ngayon. Kaya ayoko naman na magbigay pa ng issue o isipin para sa inyo na ayoko bigyan kayo ng isipin na makagugulo. Excuse me. Basta mag-focus po kayo sa inyong mga buhay-buhay muna at suportahan ang mga nakikitaan natin ng katotohanan at kabutihan at panalangin natin si PRRD dahil sa kanyang kalagayan. Nandyan na rin niya sa tarot card. Sinabi ko rin sa inyo na kung hindi siya maiuwi agad, maaaring patay o buhay, no? Kaya kailangan siyang maiuwi agad maagapan si Pangulong President Duterte. Totoo lang, marami nagka-chat-chat sa akin na matikulaan sa issue tungkol kay Atong Ang. Masasabi ko lang, bawal po, ayaw po payagan ng aking mga gabay ng tagumpay dahil masyadong critical. Tsaka at hindi ko raw i-update o tignan yung kay Atong Ang o basahan sapagkat po marami po tayo kasing malalaman at maaaring maging makaapekto sa ating pag-iisip o pag-iisip nyo or isipin pa yan. Obserbahan na lang natin dahil ito lang ay bibigay ko sa inyong mensahe. Mag-ingat tayong lahat at mag-obserba, mapagmasid tayo dahil patuloy pa rin na lumalaban ang mga kasamaan sa kabutihan pero hindi pa rin mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Kaya tayong mga ka-Bertudes, focus lang at wag natin panoorin yung mga walang katotohanan at wala namang kapupulutan natin ng good idea, no? Iwas tayo sa mga negatibo dahil marami talaga ngayon lumalabas sa social media. Kaya po ako, hindi po talaga ako nanonood ng mga ganyan, subalit na vision ko. At syempre,
may time na napapadaan sa ating wall or sa ating mga cellphone, no? Kaya napapatingin din tayo, pero hindi tayo basta-basta pwedeng maniwala dahil hindi natin saklawang kanilang mga kaisipan o isip nila. Ang payo ko lang sa ating mga kabertudes, mag-ingat saan man kayong lugar naroroon at palagi tayong magdasal dahil malapit din naman matapos na ang problema ng bansang Pilipinas. Subalit kailangan mo nang alisin ng mga ahas dahil ang third quarter ng ahas ay marami ng humihina. Ayan, marami ng humihina, marami ng papaalabas dahil papasok ang mga kabayo at sila ay pagsisisipain or kaya matatapakan or yung whatever na hindi nila kaya ang mga kabayo. Dahil malakas ngayon, lalo kung sa mga politics or sa mindset ng tao ay malakas ngayon ang mga Libra, Virgo at ang ibang zodiac sign na may mga apat ang paa. Ayan. Kaya sa patalinuhan naman sa mga mindset naman ay mas malalakas din dyan ang mga may year ng mga malalakas na zodiac, ano? At marami rin tayong napapanood na kinagugulo ng isipan nyo. Huwag po kayong mabahala at huwag po kayong maguluhanan. Makinig lang po kayo sa akin na mag-focus po kayo sa inyong mga buhay at isip first natin ang ating mga sarili, saan man kayo naroroon at ang inyong buong pamilya at hayaan natin sila na magkagulo-gulo. Subalit yan naman ay inilabas na ng tarot card na panalo pa rin tayong mga naniniwala sa katotohanan at may katotohanang nakikita, no? Huwag tayong mag-isip ng mga bagay na bawang makuha nyo lang or napanood nyo lang. Pag-aralan nyo mabuti yung mga napapanood nyo sa social media, no? Kaya mahirap na rin na ma-involve tayo sa kaguluhan, ngunit may hangganan ng lahat. At lahat naman po ng sagot dyan sa mga tanong nyo ay nailabas na ng tarot card. Excuse, kaya o-obserbahan natin yan. Kaya ito, chika minute ko muna sa inyo dahil ayoko kasi na maging parte ng pagbibigay o makadagdag isipin pa sa inyo, no? Basta na alam nyo na, ma-ready nyo na dahil ito ang mensahe ng mangyayari ngayon sa hinaharap ng Pilipinas. Una, nakikita natin nagkakabaligtaran na ang mga sitwasyon. Pangalawa, may mga pinipilit pa rin na gumawa at ipagpatuloy ang kasamaan. Pangatlo, assume na natin, alam na natin na ang laban ngayon sa politics, sa administrasyon ngayon, at sa mga issue ay tungkol yan sa mga drugs, yan, no? Corrupt, at saka
paghihiganti, no? At saka ito, tandaan nyo, kaya ayoko muna mag-vlog kasi ang nakikita ko puro mga labanan kasi ng mga sindikato. Yan. Kasi ang mga naglalaban-laban ngayon ng mga tao ay pangkat ng mga sindikato, pangkat ng mga bawat klase ng sindikato. Sila-sila magbabanggaan, sila-sila magkagamitan, at sila-sila ay maglalaban-laban at matira din matibay sa kanila, no? Subalit yan lahat na nangyayari na yan ay walang ibang patutunguhan kundi ma-involve or involved pa rin sa drug war ni PRRD. Yan, doon pa rin yan patungo, at kay BP Sara, no? Kaya yan nakikita ko, nabivision ko, no? Kaya maaaring magkaroon na ng kaguluhan ng mga tao. Alam nyo yung pagka humanitarian action na or humanity action or act nila, magsama-sama o magkaroon tayo talaga ng matinding laban. Pero inoobserbahan ko dahil nakikita ko na nangyayari na lahat ng mga sinasabi sa tarot card, at abangan nyo at maraming pang pagkakataon na malalaman natin ang lahat ng mga sinabi ng tarot card sa aking reading, no? At saka pag pinahintulutan na ako ng aking gabay na mag-update, yan, babasahan natin yan. Sa ngayon kasi medyo delikado dahil labanan ng mga sindikato, kaya delikado. Alam niyo yung mga sila nag-aaway-away, mga partido ng mga sindikato, yan, parang nasa paligid lahat yan ng admin or ng mga no? Sistema ng nagaganap ngayon sa ating bansang Pilipinas o at ang ating gobyerno at sa mga, pero mas mananaig ang kabutihan dahil dyan magkakaroon ng mga patotoo at mapatunayan ang may sala, may makukulong, may mananagot talaga. Lahat ng yan ay papunta lang sa issue ni PRRD. Yun ang totoo. Kaya kakaumay ng i-vlog. Kaya tayo happy lang, good vibes lang, para akin swerte, always panalo mga kabertudes. At syempre ayaw din natin na tayo ay ma-involve sa mga negatibo dahil alam naman natin na delikado yung mga awayan nila, delikado yung mga nangyayari na yan, ano, dahil gaya ng sinabi ko niya, salpukan, no, salpukan na yung mga yan. Kaya manood kayo, obserbahan nyo ang mga mangyayari, matira matibay sa kanila, at nalalapit na rin ang final countdown nila kung sino matira at sino matibay. Kaya tayo, para hindi rin tayo maapektuhan or maguluhanan, tumutok lang tayo sa katotohanan at tunay na realidad ng tao na ginagawa, no? At suportahan natin yung may katotohanan dahil hindi tayo bibiguin. Yung mga ayaw makinig dyan, bahala kayo manginig. Pilitin nyo pa rin ang mali.
Tandaan nyo, ang mali ay mali. Hindi yan magiging tama. Kaya kung pipilitin mo pa rin at gawing tama ang mali, lakas tama na yon. Excuse, di ba? Mahirap na kasi ma-involve tayo sa mga issue na yan. Pero sa nakikita ko kasi sa mga issue, sa vision ko, sa nakikita ko ay maraming magaganap na salpukan, ubusan ng tapang. Yan. Yan, maaaring nga mangyari yung mga ganyan na sisihan, gantihan. Kaya, patira matibay na lang kasi kakapagod na silang panoorin, nakakapagod na silang pakinggan, nakakapagod na rin sila. Kawawa ang mga mahihirap at ang mga nangangailangan ng tulong kesa inaatupag at inuuna nila yung issue nila. No, at saka yung pangarap nila, ganon. Kaya, ang hirap. Alam nyo kasi, ang dami kong gustong sabihin tungkol dyan sa nabivision ko. Ngunit, pinagbabawalan ako ng aking mga gabay dahil para rin sa aking kaligtasan o safety na hindi ako basta-basta pwede magbigay ng issue, no? Or ng nakikita natin na vision. Dahil issue na nga yan ngayon ay maaari pa makadagdag tayo sa problema nila o kaya huwag na lang tayong magsalita at huwag na tayong mag-involve. Darating din yung time ng pagbabasa ko tungkol sa kanila pag nangyari na yung nangyari nung mga binasa ko noon sa karaan ng tarot card. Dahil sobrang gulo. At excuse, kumusta naman si PRRD? Sabi ng mga nagchat-chat sa akin. Ang sagot ko naman sa inyo, nakakaawa, nakakalungkot si PRRD sa kalagayan niya. At gaya pa rin ng sinabi ko sa inyo, kung hindi siya maagapan, patay o buhay, makakauwi siya. Ganun lang yun. Pero, nawa, huwag naman mangyari sa kanya at bigyan pa siya ng mahabang buhay para mas mabigyan linaw at katarungan at kapayapaan ang ating bansang Pilipinas sa pagbabalik niya, pag-uwi niya. Sapagkat patuloy pa rin nangangalakal ang mga kurap, no? Nangangalakal at saka marami pang mga balik-balik na issue na para pagtakpan lang ang mga kasalanan. Yan. At pagdasal natin yung kaligtasan ni PRRD talaga. Grabe. Nakakalungkot, nakakakilabot, pero tanggapin natin kung ano yung dapat mangyari kasi merong mga hindi dapat mangyari pero kagustuhan ng tao. Tandaan natin na hindi lahat ng nangyayari ay nakatadhana sa tao dahil tao rin ang gumagawa ng kapalaran niya. Kaya kung sakasakali nakikita nyo na akala nyo itinadhana, hindi po yung itinadhana. Baka iyon ay ginawa lang ng tao o tinatawag natin na binago ang kanyang kapalaran. No? Binagong kapalaran, hindi tinadhana na talagang kapalaran. Kaya maraming ganyan nalilito or hindi nila alam na marami talaga ang nangyayaring ganyan na binabago yung kapalaran o binago ang kapalaran ngunit hindi nakatadhana. Kaya kapag binago mo ang kapalaran mo at ginawa mo ang mali,
ikaw ay magkakamali at maling landas ang iyong tinahak. At iyan ay deserve mo kung ano man ang iyong pagsisihan o mangyari sa'yo. Pero kung sinunod mo yung tadhana at nakatadhana sa'yo, maaaring maganda yung resulta niyan. Hindi pangit at mabuti ang magiging kahinatnan na resulta. Kaya sa madaling salita, sa mga nagsasabi, gusto ko lang linawin, sa totoo lang, lalo na yung mga naniniwala na nasa sa inyo naman po yan, sinasabi para ito opinion ko lang din or explain ko lang sa inyo na tulad ng kay PBBM, hindi po talaga iyon ay nakatadhana na siya ang maging pangulo ng mga time na yon, si BP Sara talaga. Pero dahil binago ng tao, itinulak si BBM para maging presidente at para manalo at maging presidente, iyon po ay gawa na ng tao, no? Kasi yung lakas na para kay Sara ay binigay kay BBM. Ayan, gets nyo? Hindi. So basta ganun yun. Nawa magets nyo, ibig ko sabihin. Kasi super talaga ang nangyayari for how many years na anong ganap. Yan ang laging tanong nyo sa akin. Tanong nyo sa sarili nyo. Anong nakikita nyong ganap? Anong nangyayari? At tama ba? Yan. Pero anong nangyayari na puro gulo, kaguluhan, gulo-gulo. Kaya ayoko muna makikulo, kaya wala ako ngayong video basa. Siguro baka after 2 to 3 days pa ako bago makapag-upload at makita ko yung muna yung iniintay kong resulta doon sa mga nakaraan kong hinula or tinatawag na tinarot reading ko or yung pinakita ng mga tarot cards sa mga unang vlog ko. Gusto ko muna mangyari at maanglaman lahat yun. Dahil kapag okay na yun, nandun na lumabas na yung mga nangyayari, ay tsaka ako po mag-upload. Kaya dalangin ko ang kaligtasan ng lahat, ng bawat Pilipino, ng bawat tao na maging maayos na ang kaisipan at kalagayan at kabuhayan. Yan. At sa lahat po ng mga kabirtudes ko, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng video ko, sa lahat ng mga nag-subscribe, subscribe pa more, and share my videos at balik-balikan nyo lang yung video ko. At doon marami na rin. At meron ako nakikita ng mga vlogger na nagbablog din sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyo sa mga nagbablog ng aking video at may mga nagbibigay reaction. Marami po salamat sa inyo. At nawa ay mas manaig ang katotohanan at katalinuhan at tamang gawa sa ating lipunan, sa ating gobyerno ay maging maayos na ating Pilipinas. Mawala na yung mga kaguluhan. Yan po yung palagi kong pinapanalangin na maayos. Pero maayos na po yan. At dahil sa salpukan na nila matira matibay, ay wash na lang tayo. Dahil sobrang masyado pa rin mga nagmamatigas at nagmamagaling. Mga nagdudunong-dunungan at marami pa rin mga nanlilinlang at saka nagpapaasa. Yan. Kaya wag po tayo basta-basta umasa
hanggat wala tayong nakikitang pag-asa. Ayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabertudes at pasensya na po kung hindi ako nakapag-upload ng tarot card reading for updates. Ito lang muna ang aking video para sa inyo at konting chika muna kasi parang ayoko talagang munang maglabas ng video ng sobrang hot kasi ng mga sitwasyon ngayon at sensitive at emotionally emotionally effect doon sa mga target natin. Baka tayo ay mapura gaya ng mga nangyayari sa FB ko na napag-iinitan o nadadamay ako, no? Kaya hintay lang. Gusto ko pag naglabas ako ng video, yung nakita nyo naman, basa, then explain. Kaya as of now ngayon, happy lang, good vibes lang for akin swerte. Always panalo, always tagumpay. Maganda pa rin tayo mga kabertudes. And mag-ingat po kayo mga I love OFW at sa mga client ko sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. At mag-ingat po kayo at iligtas lagi ang ating sarili bago ang pagdating ng mga disaster. Kailangan po tayo ay maunang at palaging nananalangin sa Panginoon. Siyempre, first God, second guide and idea. Dalangin ko na maging maayos na ang bansang Pilipinas at ang mga nakaupo sa gobyerno, ang mga nagpapatakbo ng ating bansa at matapos na lahat ang kaguluhan at managot na dapat managot sa mga kasalanan at harapin ang kinabukasan, ang magandang kinabukasan ng bansang Pilipinas at ng mga tao. Ayan, dahil maraming naghihirap, nagugutom, pero mas inuuna pa nila ang issue nila. At dahil sa sarili nilang mga interes sa kapanan. Tandaan nyo, hindi tadhana ang umiiral ngayon, kundi taong gumawa ng kapalaran nila. Kaya walang pagsisisi na nasa huli. Lahat ng di nakikinig, manginginig. Yan. Manginig. Yan, ganyan. Kaya tayong mga kabertudes, focus muna sa life. Focus muna sa trabaho. Focus sa ating pamilya, pang-anak at saka sa ating pamumuhay. Doon tayo mag-focus at iwasan manood ng mga negatibo, no? Na maaari makapagbigay sa inyo ng negatibong pag-iisip din at makagulo pa o dagdag isipin nyo pa. Kaya be happy and good vibes and beauty rest and then matulog ng maayos at bumawi ng tulog upang tayo ay maging fresh palagi, no? At syempre, hard work, hard prayer, and hard prayer kay PRRD dahil sobrang nakakalungkot ang kanyang kalagayan sa kanyang healthy. Yan. No? Kaya nawa makauwi na siya. At alam ko naman kung ano yung mga sinabi sa tarot card, mangyayari po. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much and God bless you. More power, more blessings sa inyo lahat. And have a good day every day and another day. Thank you very much for watching.